Alam kong ang iba sa inyo na nakikinig ay alam na ang kwento tungkol sa mall sa Alabang. At dito ko na nga sisimulan ang experience namin ng girlfriend ko. Hindi ko na sasabihin ang pangalan ko. For privacy ko lang. Alam niyo na siguro ang kwento na to, pero ibabahagi ko pa rin sa inyo ito. Kasama ko ang girlfriend ko at ngayon ay gumagala kami sa Star Mall Alabang. Naggaya ang GF kong magsine kami at pumayag naman ako. Bumili kami ng 2 ticket at ang panonoorin namin ay yung Shake, Rattle and Roll. Uso pa kasi noon yun at magandang panoorin. Nahirapan kaming hanapin yung papanoorin namin. Pero sa huli ay nahanap rin namin. Binigay ko yung ticket namin dun sa babae at nagulat ako nang pumasok na kami. Halos siksikan na at sobrang daming tao. Pumunta na kami ng girlfriend ko dun sa upuan namin at sa mismong dulo pa kami. Nang makaupo na kami ay nagsimula na ang palabas. Habang nanonood kami ay parang may mali akong nararamdaman sa paligid naming dalawa. Lumingon ako sa tabi ko at napasigaw ako sa gulat nang naka-face to face ko ito. Bigla ko nalang kinalabit yung girlfriend ko na umalis na kami sa lugar na to. Pero hindi niya ako pinakinggan, kaya wala na akong nagawa kundi ay manood na lang ulit at huwag pansinin yung nasa tabi ko. Pero bigla na lang siyang nagsalita na umalis na kami dahil nakita niya na nakatingin sa amin yung lahat ng tao sa sinehan at ganun na lamang ang gulat ko nang makita ang itsura nila. Wala silang mga mata. Natakot kaming dalawa at mabilis kaming dalawang tumakbo sa labas patungo doon sa pinto. Pero laking gulat namin na nakalak iyon. Akala ko nakulong kami dito sa sinehan. Pero laking pasasalamat namin na may 3 security guard kaming nakita na pumasok sa sinehan na ito. Tinanong kami ng guard kung bakit kami nakapasok dito. Matagal na daw nakasarado ang sinehan na ito. Nang malaman namin iyon, ay nagmamadali na kaming lumabas ng sinehan. Kasunod namin yung 3 guard. Nakita ko sa kanila na takot din sila sa lugar na yon. Hindi na kami nakakain ng girlfriend ko dahil sa nangyari. Sabi niya sa sarili niya na hindi na siya manonood ng sine sa lugar na yon. Ganon din ako. Ayoko nang maulit sa amin ang nangyari na yon sa sinihan sa Star Mall Alabang. Ang lumang pangalan pala ng Star Mall ay Metropolis. Dati yon, pero pinalitan na nga nila ng Star Mall Alabang. Hanggang dito na lang ang maikli kong kwento at sana ay nagustuhan ninyo. Ako nga pala si Ann, 25 years old. Ibabahagi ko lang po sa inyo ang horror experience ko at sana ay magustuhan ninyo. Nasa bahay ako at Sabado noon. Nanonood lang ako ng cartoon sa TV. Mag-isa lang akong nanonood dahil ang 2 kong kapatid na lalaki ay naglalaro sa labas at ang mga magulang ko naman ay umalis sandali dahil may importante silang kikitain. So habang nanonood ako ay nakaramdam ako ng gutom. Kaya pumunta ako sa kusina para kumuha ng makakain. Kumuha ako ng potato chips at inilagay ko iyon sa mangkok para mas madaling kumuha. At kumuha na rin ako ng soda. Bumalik na ako sa sofa para manood muli. Habang ngumunguya ako ng potato chips ay parang may kung ano akong nakain o nanguya. Nakabara ito sa ngalangal ako. Tumigil ako sa pagmuya at pinasok ko ang kamay ko sa bunganga ko.
Nang mahawakan ko na yung nakabara, ay hinila ko ito at laking gulat ko dahil isa siyang buhok. Halos hindi ko kayang huminga dahil ang haba ng buhok na nakukuha ko. Pero sa bandang huli ay nakuha ko rin ito. Hinawakan ko ang leg ko dahil sumakit ito ng kaunti. Halos masindak ako sa nakita ko. Isang piraso ng buhok na napakahaba. Hindi mahaba ang buhok ko dahil hanggang balikat lang ito. Ganon na rin si mama. Ang pinagtataka ko ay paano ko ito nakain. Ay tinitignan ko namang mabuti ang kinakain kong potato chips habang humunguya ako. Nang makauwi sila mama at papa, sinabi ko ang nangyari sa kanila. Pero hindi sila naniwala. Dahil nang tanungin nilang nasan daw yung buhok, ay wala akong maipakita dahil nawala ito. Tanda ko ay inilagay ko ito sa plastic. Pero nung ipapakita ko na sana sa kanila, ay plastic na lang ito at wala na doon yung buhok. Pinagtawanan ako nila mama at papa, pati na rin ang mga kapatid kong lalaki. Pumunta na lang ako sa kwarto ko dahil sa inis ko. Humiga na lang ako at natulog, pero bigla na rin akong nagising nang may marinig akong humihingi ng tulong at sumisigaw na babae. Nagulat ako sa aking nakita dahil sinasakal ng babae yung matanda gamit yung mahabang buhok nito. Wala akong ginawang pagkilos dahil natatakot ako sa nangyayari. Nang napatay na ng babae yung matanda, ay umiiyak at tumatawa ito na para bang baliw. Habang tinititigan ang matanda na nakabulagta sa sahig. May nakita akong picture frame at nagulat ako nang makita ko silang dalawa doon. Nakayakap ang babae sa matanda habang lahat ng mga tao ay nakangiti sa litratong iyon. Kung ganoon ay pinatay ng anak ang kanyang ina. Pero bakit? Nang tumingin ako sa gawin nila ay nasindak ako dahil nakatingin yung babae sa akin at tinatanong kung sino ako at kung bakit ako nandoon. Pero nung hindi ako sumagot ay mabilis niyang kinuha ang isang kahoy at akmang ipapalo sa akin nang bigla akong magising. Nakita ko ang mama at papa ko na nasa harap ko at umiiyak sila. Ang sabi nila ay hindi daw ako makahinga at namumutla daw ako kanina. Pero laking pasasalamat nila na buhay ako ngayon. Nandoon din noon yung tito ko na doktor at tinitingnan ako. Maituturing daw na himala ang nangyari sa akin dahil dapat daw ay patay na ako ngayon dahil heart attack ang nangyari sa akin. Natuwa ako dahil buhay pa ako at natakot na rin dahil sa napanaginipan kong yon. Hindi ko alam kung totoo ba yon na nangyari noon o masamang panaginip lang o pangitain ba. Pero sana ay gawa-gawa lang iyon ng malikot kong isipan. At yung tungkol nga pala sa buhok ay hanggang ngayon hindi ko pa rin matukoy kung totoo ba yon. Pero sana ay hindi na yon maulit pa. Habang sinusulat ko nga pala ito ay hindi ko mapigilang mangilabot at tumataas ang aking mga balahibo. Hanggang dito na lang ang kwento ko at sana ay nagustuhan ninyo.